Apat kaming laging magkasama noon. Ako, si Lara, si Bea at si Faye. Kung tutuusin, magkakaiba kami ng ugali. Pero sa tawa at kwentuhan, para kaming magkakapatid. Hindi namin alam, isang lalaki lang pala ang kayang gumalaw sa lahat ng iyon. Uy, nakita niyo ba yung bagong transfer? Grabe, ang gwapo. Hala, Bea, huwag kang maingay. Baka marinig ka. Ano naman kung marinig, para malaman niyang may fan siya agad. Ayun ka na naman, Bea. Kakilala pa lang natin, kinikilig ka na naman. Noong araw na yon, unang beses naming narinig ang pangalan ni Ethan. At hindi namin alam, pareho pala silang magkakagusto, sina Bea at Faye. Uy, Bea, nakita mo ba si Ethan kanina? Tinanungan niya ako sa locker ko. Ang bait niya, promise. Ano ba yan? Ganun ba? Ako naman, tinanong niya kung anong section ko. Baka gusto niya makilala pa ako. Baka naman gusto lang niya magkaibigan kayo pareho. Lara, ikaw talaga. Hindi mo ba alam yung sa park pag nagkatinginan kayo? Spark, baka static lang si Bea. Doon ko unang naramdaman na may kakaiba na. Minsan nagkakatinginan sila, hindi para magbiruan, kundi parang nag-aagawan sa hangin. Uy, Faye, teka lang. Parang time mo itong mga araw. Wala, siguro napagod lang ako pumasok. Nakita ko kasi mas madalas na sila magkasama ni Bea. Faye, baka oras na rin para kayo. Lara, alam kong gusto rin ni Pahi si Eita. Pero ako rin hindi ko kayang itago ang sakit na parang laban na walang panalo. Bea, ba kasi hindi mo kailangan manalo, Bea. Minsan kailangan mo lang yung paraya para manatili yung tunay na mahalaga ang pagkakaibigan. Lara, paano kung masakit? Tinitiis hanggang mawala. Lumipas ang mga araw at parang unti-unting lumayo sina Bea at Faye. Tahimik ang dati naming grupo. Walang tawanan, walang kwentuhan, puro iwasan at ngitian lang. Hanggang isang araw, nagkita silang dalawa sa ilalim ng parehong puno, kung saan lahat nagsimula. Bea, sorry ha. Hindi ko sinasadyang may love din sa kanya. Ako rin, pero siguro tama na. Wala namang kasalanan ng puso. Ang mahalaga, wag natin hayaang masira yung tayo ng pagkakaibigan natin. At sa sandaling iyon, parang nabunutan din ako ng bigat. Kasi minsan, hindi kailangan ng pag-ibig para maramdaman mong totoo ang koneksyon niyo. Ang pag-ibig minsan dumarating sa maling oras at sa maling tao. Pero sa dulo, natutunan naming apat na mas mahalaga pa rin ang pagmamahal na walang halong pag-aagawan, ang pagkakaibigan. Ito ang kwento namin, ang kwento ng pag-ibig na muntik ng sumira. Pero mas piniling magturo ng pagpapatawad at tunay na pagmamahal.